Hi there friends, welcome back to SamuTimes.com here on Late Night Show. And once again, we're inviting you to stay tuned. Watch for these new personalities that we're going to feature tonight. And of course, we shall listen to them, two of them, not one, but two. And I think these discussions, exchanges with them would be a very nice event for us to give people the right information, and of course, I hope this will inspire them as well. And I know little about our guests, and I said two, not only one. With us are two representatives of two prestigious non-government organizations, politics, so on. But I know these our people are particularly aware of the existence of these two organizations in the country today, who are in frontline, directly involved in the strict parliamentary. And without much ado, I said a little less about these two personalities which we will feature tonight, our guests here on Late Night Show. One is representing government employees of the country, and they really play a major role in shaping our government service. And of course, the other one is representing a very active and dynamic organization, or organizations, one of them in the country. This is Bayan. And I know you know much more about Bayan. Always in the television, always issuing major statements for our people to know the issues and concerns prevailing in the country. Without much ado, let me introduce first the lady. Ladies and gentlemen, very active, dynamic, and very serious. Representing courage, at alamin natin kung anong courage, and very courageous beauties. Please welcome Miss Emma Patis. Welcome to Late Night Show, Emma. Welcome. Thank you for inviting us. Yeah, alos, hindi ko na bibitiwan ng kamay. Welcome also the coordinator, or the spokesperson himself is with us, of Bayan. It's Mr. Neil Murad. Sasalamat ko ulit. Maraming salamat sa pagpunta. Okay, so first and foremost, kausapin ko muna si Emma. Yes. You are the representative of Courage, composed of government employees. And you had a press conference this morning. There was this dialogue. So, kumusta po ang Courage? And tell us what Courage means. Courage is Confederation for Unity, Recognition, and Advancement of Government Employees. It's actually an umbrella organization composed of more than 200 employees association from different government offices. From Luzon. From Luzon, Visayas and Mindanao, up to the islands and Really, everywhere yeah. else. So what Courage is all about? Courage actually, if there is a labor center for private sector, there's also a labor center or employees association center for the government employees, and that is Courage. So basically what we do is uphold their socio-economic rights, their basic human rights, and of course their right to form into organization and
struggle for it, fight for it, and even bring it to the street if they must and if they have to, because that is according to the recognition of the Bill of Rights, which is the... So the guiding principle is Yes. protecting, defending the rights Of Of government our government employees, to employees. self-organization and to uphold them, and to uphold it. of course, the welfare. Yes. And Nel, also Nel, mamaya na. He is from this region, actually. Nel, tell me about Bayan. Bayan is very famous. Kilalang kilala sa bansa. At nakikita po kayo, tulad I said, you're there in the front line kapag may mga pag-aalsa, may mga strike, demonstrations. How's Bayan now? Ang bayan, siya pa rin nangunguna, no? Lalo-lalo na sa lansangan at sa iba't iba pang forma ng pakikipaglaban dun sa mga interes ng bawat sektor. Ang bayan kasi ay isang umbrella organization ng mga iba't ibang organisasyon na alyado at iba't ibang nagre-represent ng iba't ibang sektor. So, siya yung nagsisilbing boses ng iba't ibang sektor maliban pa dun sa kanilang mga dala-dala. So, comprehensive organization siya dahil gusto niyang ipaglaban or magbigay ng venue para dun sa iba't ibang sektor at may paabot sa malawak na masa yung kanilang kagustuhan at kahilingan. Sa iba't ibang anyo ito. Mapamidya, kung makikita ng kagaya ng sabi mo kanina, lansangan, medyo yan yung specialty, no? Parang kung ganun. So, yung advocacy ninyo naman ay talagang for the bayan, you have formidable followings from Luzon, Visayas, Mindanao. Ang dami rin na nasa kumakanlong sa inyo at pushing for all this. Nakikita kasi natin na ang problema ng bansa ay hindi siya nag-uugat lamang dun sa regional or sectoral na parang pangangailangan o yung issue. Ang mga bawat problema ng bawat sektor ay nakaugnay dun sa kalagayan mismo ng buong bansa. Kaya nakikita natin sa pamumuno ng bagong alyansa Makabayan, tinitipon niya yung iba't ibang organisasyon. Nakikita natin na ang solusyon dito ay dapat pambansang pagkilos pa rin. Mamaya, tatanungin kita kung how does it feel bilang tagapagsalita. Pero balik tayo kay Madam. Ano po ang hinahain natin? What is stake now for Zamboanga City and the whole region coming in these coming days? Yes. With courage there, no? With courage there. At the back. Kasi yung sinasabi nga natin, yung centerpiece kasi ng economic policy, which is the root cause ng lahat ng effects ng pagtaas ng presyo ng manis, freeze sa mga wages, at saka hindi pagbibigay ng subsidy sa iba't ibang departamento doon sa 19 executive departments ng pamahalaan. Yan yung root cause ng lahat. Yan yung tinatawag natin na pagpayag niya sa paggamit ng strategy na public-private partnership. Okay. O yung ibig sabihin, yung pagtatransforma niya doon sa imbes na pagde-deliver niya ng services or yung government, solely government ang nagde-deliver noon, papapasukin niya yung private sector. So, wala sanang magiging problema, kung hindi naghihirap ang bayan. Wala sanang magiging problema kung mataas ang binibigay mong subsidy. Wala sanang magiging problema kung hindi ang General Appropriation Act mo ay nagtatakda na more than 50% na ng yung national budget yearly ay binibigay mo sa foreign debt. Automatic yun. Sinasubtract dun sa national budget mo. And then the remaining, ang primary mo pa ay ang military fund. So ibig sabihin, pag bumili ka naman ng mga kagamitan, pandigma para sa militar, sino din naman ang gumagawa noon? Hindi ba yung mga foreign na mga monopoly capitalist kung tawagin namin. Monopoly in the sense na kontrolado nila ang halos lahat ng market at capitalist in the sense na oriented talaga sila
to make profit and to buy cheap labor and to expand their businesses and to expand their capitals. You have this ever since. Itong issues na ito na binabantayan talaga natin. Yes. Kapag hindi tama, kagad kayo. Yes, definitely. We do. And then, kaugnay din noon, ang effect na nito ay yung pagpa-privatize na niya ng iba't ibang serbisyo publiko. So, di syempre, dahil ang nagde-deliver directly ng mga services na yan ay mga government employees at ang reason niya po kung bakit kailangan magkaroon ng mga rationalization plan or restructuring or budgeting, ganyan. Ang dahilan niya ay austerity measures. Diba? May iba-ibang term. Meron silang... Sakripisyo mo na. Yan, maghigpit ng sinturon, no? Kasi may fiscal crisis. Asin-asin mo na. Ayan, no? Pero ang katotohanan kasi is hindi mo makita iyon na sincero. Hindi mo, walang katotohanan yung gano'n na magsasabi kang magtipid ka, pero nagpapahiram ka ng pera, no, para magpabango ka, at walang katotohanan yun in the sense na nakikita mo na yung lifestyle ng maraming mga politiko at maluwag ka doon sa mga kapartner mo sa negosyo, no? At hindi mo rin ipamamahagi yung lupa mo. So, ibig sabihin, hindi totoo yung usapin ng austerity kasi double standard siya. Ang ibig sabihin lang para sa amin ng austerity measures, yan ay kontra mamamayan. Kasi ang punteriya lagi na kapag nagpa-privatize ka ng mga kumpanya, kasi maraming forma like pag-identify mo ng dual functions ng mga posisyon sa gobyerno, pag-identify mo na kailangan mag-merge ang mga agencies. So pag nag-merge siya, definitely may matatanggal. So yung 1.2 million na napakaliit na bilang ng government employees nationwide ay nanganganib na almost mga lahati yan dahil sa mga privatization na ginagawa ng gobyerno. So sa ganang, dahil ang sukatan kasi ng isang maunlad na bansa o relatively na mayroong pasulong sa development na bansa ay yung kapag ang ratio ng kanyang public servants doon sa mamamayan ay maliit. Ibig sabihin 1:2 or 1:3. Ang sa atin ay 1:100 dahil sa rationalization plan. Dahil halos sa 94 million na population mo, di ba? So, ang natitira na ng mga government employees mo ay almost 800,000. Cut down na. Anyway, we will discuss detalye nito sa pangulang bahagi ng ating palatuntunan. Well, yung pagsama-sama ngayon, you are preparing something for next week dahil sa coming zona. So, itong role ninyo ng bayan at alamin natin sa ating pagbabalik. We'll be right back, friends, here on Late Night Show. Stay with us. Stay tuned.